Ngayong bagong taon, bagong henerasyon na po ang isinisilang. Hindi na Gen Alpha ang pinakabata dahil narito na ang mga Gen Beta. Ano kayang inaasahang katangian nila? Nakatutok si Darlene Kai. Sakto sa pagpapalit ng taon ng pagsilang kay Alea Jade, ang New Year baby ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Kaya kahit hirap sa halos 12 oras na paglilibor ang first-time mom na si Lea, wala raw siyang pagsidla ng kasiyahan sa pagsilang ng kanyang baby girl. Super happy po. Hindi ko naman po na-expect na manganganak ako sa eksaktong 12. Mahirap naman po talaga mag-labor lahat ng sakit mararanasan mo. Pero pag nakita mo na sa baby, mawawala naman lahat. So, worth it. Sa Fabella Hospital, 13 ang isinilang na New Year babies. New Year baby brings hope, joy. Saan mang ospital sa bansa, inaabangan ang mga New Year baby. 7 sila sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligaw, Albay, kabilang si baby Rochelle. Masaya kasi talaga laging may anda pag mag-birthday. Pero lalong espesyal ang batch na ito ni na baby Alea at Rochelle. Sila kasi ang mga una sa mga tatawaging Generation Beta, ang bagong henerasyon na isisilang mula 2025 hanggang 2039. Kasunod ng Gen Alpha, Gen Z, Millennials o Gen Y, Gen X at Baby Boomers. Ayon sa social analyst at futurist na si Mark McCrindle, ang mga Gen Beta ang henerasyong mabubuhay sa mundo na araw-araw nang ginagamit ang artificial intelligence o AI mula pagkapanganak pa lang nila. Millennial at Gen Z ang karaniwan nilang magulang. Pero sa mga ito, ang mga Gen Z marahil daw ang mas maghihigpit sa paggamit ng Gen Beta ng screen gadgets. Agree dyan si Julia, isang Gen Z na first-time mom na nakatakdang manganak sa Marso. I reached more content than I should have at an early age. And at the time, it was very easy. And right now, hindi naman sa parang I'll keep you contained na ito lang ang pwede. It's more about educating them off-screen. Planado man ang parenting style, nangangamba si Julia para sa mundong aabutan ng kanyang anak. Isang mundong labis na binago ng teknolohiya at pagkasira ng kalikasan. What type of environment or ideologies will I bring my child into? With AI, it's so easy to use someone's photo and onto a video. With AI, I mean, yes, it's made life so much easier when it comes to creating like words, ganyan, putting words together and putting photos together. Yes, it's faster, but at the same time, you don't even know what's real anymore. Pero dahil din sa pagpapalaki ng mga millennial at Gen Z, sabi ni McCrindle, inaasahang magiging mas nakasentro ang mga Gen Beta sa pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa komunidad. Mula sa kanilang parents, matututunan ng Gen Beta na gamitin ang teknolohiya hindi lang sa pagpapadali ng buhay, kung hindi sa paglutas sa mga hamon ng kanilang panahon. Malalaking hamon man ang haharapin ng Generation Beta, hawak nila ang kapangyarihang baguhin ang mundo. Kaya ang tungkulin natin ay ihanda sila gamit ang mga aral ng nakaraan para sa mas magandang kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.